Magandang hapon po mga paps. Tayo po ay may gagawin. Ito po ay may pinagawa po sa atin na washing machine. Ito po ay biglang tumigil po yung rotation ng kanyang blower. Atin po i-check yung ang ating unang gagawin. I-check po natin lahat ng mga wire na kung bakit nagkaganon. Ito po atin na po siyang sisimulan na ating paggawa ng ating washing machine. Ang brand po ng washing machine na to ay Extreme. Extreme po yung kanyang ayan, sulat. Extreme po. Ang gagawin po natin ay dryer po itong ating gagawin. Ito po ay dryer. Ay check ko muna po yung kanyang mga supply kung okay naman po. Ito po yung kanyang main outlet. Ayan, i-check po natin siya. Ang gamit po natin ito ay itong ating analog tester. So yan po ayan. Una pong gagawin, i-check ko muna itong ating wire. Kapag ito'y lagot lang, okay naman po, kumalo naman po itong ating isang linya. Itong isang linya naman po natin ang ating i-check kung ito'y papalo. Ito po yung ating linya isa. Ayan, kumalo po. Ayan. Kumali po yung ating tester. Nangangahulugan po na yung ating main outlet niya ay okay po siya. Okay po itong ating socket. Ang i-check po natin ngayon ay itong mula dito sa switching. So ito sa ating starting capacitor. Ito yung ating starting capacitor. Atin po siyang isusupply na ganyan muna. Ito yung kumisa. Tapos ko si-switch po natin yan doon sa taas. May switching po kasi dito sa taas yan. Si-switch ko po siya. Yun, nangangahulugan po na hindi po siya pumalo. Ayan, hindi po siya pumalo. Kaya ito, medyo po siya po dito. Ngayon, meron po kasi itong capacitor. Po kasi yung kanyang capacitor na dati. Ang napansin ko po, lumubo na po ito eh. Ayan, lumubo. Pero i-check pa rin po natin siya. Pag pumalo ito, nalang buo pa siya. Hindi na. Ayan. Hindi na po pumalo yung ating analog tester. Nahulugan ito po ang problema yung ating starting. Ayan, ayaw na pong pumalo. Ayan. Ngayon, ang gagawin ko po ay magpapalit po tayo ng starting capacitor. Sigurado ito na po yung kanyang problema kasi pag sinasaksak ito, naugong lang. Hindi na ikot po yung kanyang dryer. Rotation dryer. Kaya ang gagawin ko ay papalitan ko po ng
bagong capacitor. Ito po yung aking nabiling bagong capacitor na aking ilalagay. Ayan. Ito po yung ating bagong nabili. Ito po ay 150 lang nabili ko. Yun. Okay po siya. Ilalagay ko na po ito. Kung naidugtong na po natin, ano lang natin ng electrical tape. Ayan natin siya electrical tape para maganda. Pagkakabit po nito, kahit magkabaliktad po nito, wala akong problema ito. Kahit kasi wala naman yan, atin na pong babalutan. Maganda yung ating starting capacitor. Natin na pong idugtong yung ating main out plug. Dito idudugtong na po natin mula dito sa blue na to. Dito ko po ipupunik yan. Tapos yung isa na apat ng capacitor, ipupunik ko po doon sa line 2 ng ating plug. Yan. Gagamit po tayo ng splicing tools na ito po galing pa po ng abroad. Ito yung dala ko noon, kaya napakaginhawa po ito gamitin. Ito po ay ating dudugtong dito sa ating blue na wire. Ito yung ating blue. Tanggalin na po natin. Panibago tayo splice. Ito na pong mabalutan yung ating line 1. Ito naman po isa yung ating i-connect. Ito po ay galing dun sa ating switching dun sa taas, sa may automatic switching na dun sa taas. Dito po nang gagaling. Tapos yung isang linya niya na galing sa switch papunta po ng capacitor. Ito po siya. Yan. Yan yung puti na yan. Yan. Yan po yung puti.
nagaling po doon sa taas sa starting switch niya. Yun. Ngayon ito naman ilalagay natin ngayon dito sa line 2 lang natin. Main switch. Yan. Yung ating ito. Doon po natin ipupunik sa line 2 niya. So, bago sa lahat, ayusin muna natin ito. Ipapasok po natin dun sa pupunik na po natin ito. Ulin lang po natin para maganda yung yun, pagkakit ng ating nagalagay. Pagutan na po natin ito. Na-connect na po natin yung mga dapat na-connect natin para umanda. Ngayon, iayos ko lang po itong mga wire. Ito po ay gagamitan natin ng cable tie para maganda po yung arrange ng ating mga wire. Ayan, kabalot na po yung ating mga wire. Okay. Ang next ko pong ilalagay ang tinanggal ko. Ito po yung ating cover. Ilagay na. Next naman po dito sa ating mga tornilyo, ilalagay na po natin yung mga tinanggal na tornilyo kanina. Tinanggal na tornilyo kanina, ibabalik na po natin.
Nilagay ko na po lahat ng mga tornilyo. Ngayon ang last natin gagawin, i-check po natin kung gagana po yung ating ah, main switch niya. Ayan. Pag ito'y pumalo, okay na ito. Pag hindi, wala. Ito gagamitan po natin ng analog. Ayan. Ayan, hindi. Ito yung ating analog tester. Si-switch po natin yung switch niya. Tingnan natin kung papalo. Yun, pumalo na po. Ayan, napakataas na. Kanina dito lang. Ngayon, pumalo na po. Gumana na po yung ating capacitor. Ayan na po siya. Ayan. Pumalo na po yung ating switch. Ating papatayin yung switch kung okay naman siya. Gumana po na siya. Ayan. Ayan. Ang halaga na patay yung ating switch. Kaya ang gagawin natin, titestingin po natin sa kuryente. Testingin po natin. I-switch po natin siya kung iyan ay yung mikot, okay na siya. Ayan po na nadali na po natin. Ayan. Umikot na po siya, gumana na po siya. Ayun, nagawa na po natin yung ating yung pinagawa nilang washing machine, dryer washing machine. Ito po nagawa na po natin. Kaya mamaya i-deliver ko na po ito. So, dito na lang mga paps yung ating munting pagbibideo ng ating ginawa na dryer na pinagawa sa akin na bigla daw tumigil, ayaw umikot, umuugong lang. Ang ginawa natin, ichinik ko yung mga socket, yung switch niya, okay naman po lahat yung mga switch niya, lahat. Ang problema na ugong lang. Ang ginawa ko po, chinik ko yung kanyang capacitor ay kundi na. Kaya ang ginawa ko, bumili po ako ng bago. Kaya yan, nagawa na po natin. Ready to deliver na po. Sana po ay huwag niyong kalimutan na i-like, share, subscribe yung aking channel, Papa Nerds TV po. Bye bye!